Bibilangan at pinaglilingkuran, magkakaroon sila ng kapatagan ay salamat may pulis. Dati ang sigaw daw ng mga tao, pag nasa panganib sila, saklolo, saklolo, pulis, 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 saklolo. Ngayon sa panahon natin, it's up to say, sorry to tell you, this is a truth, this is a fact. Ang sigaw ng mga tao ngayon, saklolo, saklolo, may pulis. Dati ang sigaw nila, pulis, pulis, saklolo. Ngayon nabago na. Saklolo, saklolo, may pulis. Pero alam nyo, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. May kasabihan nga tayo, habang may buhay may pag-asa. Huwag natin tutuldukan ang ating mga sarili. Kahit nasabihin ng doktor, may taning na yan. 3 buwan na lang tatagal niyan. 6 na buwan na lang tatagal niyan. Hindi naman siya Diyos eh. Amen? Napakanya natin ang kasi. It is always God who has the final say sa ating mga sitwasyon, sa ating buhay. Lahat pa tayo dito may pangarap. Ma'am, may pangarap po ba kayo? Ma'am Suba. Si Ma'am Salcedo, may pangarap po ba kayo? Si Sir De La Cruz, may pangarap po ba kayo? Siguro yung pagiging pulis nyo, isa sa pangarap yan na natupad. Di ba? Minsan nakalagay sa jeep, yung pangarap na natupad. Di ba? Yung magkaroon sila ng jeep. Di ba? Tama ba yan? So lahat tayo may pangarap. At kung mangangarap tayo, laki-lakihan natin. Why? Wala nang bayad ang pangarap. At least, hindi man natupad, nangarap ka. Kisa naman yung nabuhay ka sa mundo nang wala kang kapangarap, yun ang pinakamiserable. Nabuhay ka nang wala kang pangarap. Gusto ko lang ikwento sa inyo, meron nag-text sa akin, nakalagay doon mga simpleng pangarap. Sabi ng isa, sabi natin pangalan niya, sabi ni Tonyo, ako, ang pangarap ko ay maging isang nurse para gamutin ko ang kapwa. Sagot naman ni Andy, ako ang pangarap ko ay maging doktor para tulungan ko ang aking kapwa na may sakit. Sabi naman ni Pedri, ako ang pangarap ko ay maging isang abogado, ipagtanggol ko ang aking kapwa. Sagot naman ni Juan, ako ang pangarap ko maging isang presidente, maglilingkod ako sa kapwa. Sagot naman ni Pedro, ako ang pangarap ko maging mayor. Tutulungan ko ang kapwa. Ito malungkot. Sumagot si Juan Tamad. Sabi ni Juan Tamad, ako ang pangarap ko, gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. Yun si Juan Tamad. Lahat ng pinangarap ng mga nauna, tungkol sa kapwa, gusto niya pangarap niya siya maging kapwa. Para lahat yun sa kanya. Huwag nawa sa alagan ng ating pangarap. Palapakan mo natin sila. Kanya mga kaibigan natin mga pulis, mga partners, hindi masamang tumawa kapag tayo sama-sama. Normal yun. Pero yung tatawa ka nag-iisa, yan ang delikado. So, yung nag-iisa ka maka-duty ka, tumatawa ka, yan ang delikado. Tsaka alam niya, sabi ng Biblia, ang pagkamasayahin ay papahaba ng buhay. Ngunit ang pagkamalungkutin, unti-unti na kamamatay. Kaya pag hindi kayo umiti sa araw na ito, bilang namin po. Oh, you know why? Psychologically speaking, medically speaking, kapag ang tao umiti at yung kanyang ngiti ay galing sa kanyang puso, sabi ng medical findings, 65 muscles ng buong katawan mo ay nagpa-function normally. Pag nag-function ang lahat ng muscles ng ating katawan, gaganda ang daloy ng dugo. Pag gumanda ang daloy ng dugo mo, kung meron ka mang sakit, gagaling ka naturally. Hello? At alam nyo, ang hindi pag-ngiti ay nakakapangit. Ang hindi pag-ngiti ay nakamamatay. Pwede nyo mamamatay kayong pangit. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Sino yung gusto kong humabang buhay? Ang isang susi yung pagiging masayahin. Sabi ng Biblia, a merry heart is like a medicine. Ang isang pusong masayahin ay katulad ng isang gamot. Nakagagaling ito naturally ng may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng mga gamot. Over the counter ng mga gamot. Amen. Kita nyo, dami mga tao ngayon. Ang edad niya, bata. Pero ang itsura niya, mukhang panamukha ni Mahoma. At kasi hindi lumingiti. Ito yung si San Pedro, nabago na sa kanya yung kulay ng buhok. Pero ganun pa rin ang itsura niya. Mula nung makilala ko si San Pedro, ganun pa rin.
Hindi pa rin nagbago. Sabi ko, sir, mukhang lalo kaya kung mas gumawa po ngayon isa dati. Nabago lang ang buhok. No? Kasi sabi ng Biblia, yung gray hair, it's a reward, it's an honor. No? Andiyan pa ba tayo? Gising pa ba tayo? Sabi ko, medyo po po ng wisdom sa Biblia. Huwag na puro po. Kayo ng mga lalaki, babae ng ating kapulisan, dapat tanawin nyo ang inyong mga sarili ay bilang alagad ng pagbabago. Hindi aksidente na kayo ay naging pulis. Sa anumang paraan kayo ay naging pulis, I still believe it is God's will for you to be in that kind of profession. And so, therefore, you must be thankful. Dapat mapagpasalamat kayo sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sumainyo. Sabi ng isang quotation, the heart of the problem is the problem of the heart. Ano sa Tagalog yun? Ang puso ng problema ay ang problema ng puso. Now, listen. Patungkol sa usapin ng pagbabago, social change, the change of our society, pag inunawa natin itong kasabihang ito, itong quotation na ito, napakalalim ng ugat ng problema tungkol sa pagbabago. Why? Sabi ron, the heart of the problem is the problem of the heart. Nasa loob, ang lalim ng ugat, seryosong problema ang patungkol sa pagbabago. Siguro naman mag-a-agree kayo sa akin na walang politician na hindi kasama sa kanyang plataforma ang battle cry patungkol sa pagbabago. Tama ba ba? There is always what? Included yung pagbabago sa kanilang mga plantilla, sa kanilang mga plataforma, sa kanilang mga advocacy. At alam nyo yan, ipinanalo ni Barack Obama. Everything under the sun are all fast-changing. Lahat halos nagbabago. Mabilis ang pagbabago ng lahat ng bagay sa ating kapaligiran. Ngayon, meron na tayong tinatawag na global warming. Dati wala naman yan. Tama ba? Nagbago na ang klima at hindi na maibabalik sa original. It takes many generations para maibalik ang ating maganda at tamang klima. Mukha ng tao nagbabago. May nagpapatangos ng ilong. Di ba? May nagpapabatak ng mukha. Iba-iba binabago kung ano-ano itsura. Naalala ko yung isang napakagandang babae. Gusto niya talagang ma-maintain ang kanyang beauty in spite na siya ay senior citizen na. Kasi talagang mula nung siya ay magkaedad na teenager, lagi siyang top sa kanyang mga beauty contest. So, may pera naman siya. So, every month, kahit na siya ay season citizen na, every month nagpupunta siya Manila. At pinapabatak niya sa kanyang doktor yung kanyang mga wrinkles. Kasi na-stress siya sa trabaho, na-stress siya sa business, na-stress siya sa mga tauhan niya. Yun ang kanyang ginagawa. Kaya lang sa tagal ng panahon na ginagawa niya ito, naawa sa kanyang doktor niya sa Maynila. Sinuggest sa kanya ang isang makabagong pamamaraan para hindi na siya mahirapan sa pagta-travel. Ang sinuggest sa kanya, sabi sa kanya, ma'am, meron akong gustong i-propose sa iyo na pamamaraan na hindi ka na luluwas, kahit sa bahay mo lang, pwede ka nang mabatak ang mukha mo, matanggal ang mga wrinkles mo. Sabi ng babae, ano naman yun, Dok? Sabi ng doktor, lalagyan kita ng tornilyo dito, ma'am, may joke. Para pagka nakita mo may wrinkles ka, pipihigin mo lang ng screwdriver yan, at babatak na yan, o una. Sabi ng babae, Dok, sigurado mo ba yan? Sabi ni doktor, sa Europa, sa Amerika, at sa ibang panig ng mundo, nasubukan na. Dito sa Pilipinas, kayo pa lang po ang bibigyan mo ng eksperimento. Sabi ng babae, dahil may tiwala naman ako sa iyo, Dok, sige po, try natin. Kinabitan siya ng screw. Then after a month, nakita niya yung itsura niya, stress na naman, umulubot ang kanyang balat sa mukha. Sa halip na pumunta kay doktor at lumuwas, screwdriver na ang katapat. Harap siya sa salamin. Sabi niya, nakikita niya ba? Umuuna. Effective. Sabi niya, galing talaga ni doktor. Month after month, yun ang ginagawa niya. Hanggang sa isang pagkakataon, pagharap niya sa salamin, nakita niya may malaki siyang butas dito. Natakot siya. Takbo siya agad sa doktor niya, lumuwas siya. Sabi niya, Dok, suriin mo nga po itong napakalaking butas na ito na papaganong parang balon.
Sinuri ni Doktor sa lahat ng anggulo. At sabi ni Doktor finally, Isis, huwag ko kayo mabahala. Sabi ng babae, ba't hindi ko mababahala? Biglang tumubo yan na parang balo na paikot. Sabi ng Doktor, huwag ko kayo mabahala. Yung butas na yan na nasa pisngi nyo, wala kang iba yung kundi, yan po yung puso ninyo. Dahil sa kakabatak ninyo, nahila yung puso, napunta sa pisngi. Yan ang nagagawa ng pakikialam ng tao kahit sa itsurang binigay sa kanya ng Diyos. Kung ano itsurang binigay sa ng Diyos, ipagpasalamat mo yan. Dahil alam ng Diyos, yan ang bagay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, bagay sa'yo yan. Bagay sa'yo yan. Kita nyo, pinakailaman ng tao ang ano? Pinakailaman ng tao ang kapaligiran. Samantalang nung nilikha ng Diyos yan, balance siya ng chemistry. Balance ang chemistry ng apoy, ng tubig, ng lupa, ng hangin, at ng halaman. Balance siya. Pinakailaman ng ano? Ng tao, kinalbo mga kabundukan. So nagkaroon tayo ng mga flash flood.